lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Nais ko po muna tayong manalangin para po sa ating pagpubulay-bulayan na salita ng Diyos ngayong araw na ito. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapabasbas sa iyo sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu upang habang kami nakikinig, kami ay natututo, kami ay lumalago, kami ay tumatatag sa aming pananampalataya upang ito, Panginoon, ay madali namin maisapamuhay dahil naiintindihan at naunawaan namin ang iyong makapangyarihang salita. Basbasan mo po kami, o aming Diyos, ito pong aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos mula sa kanyang salita ay nandito po sa Awit 34 verse 14 to 15. Mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Sa verse 15, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang title po nito is Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi po lingid sa ating buhay, sa ating mga nakikita, sa ating mga kapanahon ng nangyayari, ang mga kaguluhan na nagaganap. At mula sa ating mga kaisipan, may mga kaguluhan dahil may mga problema, sa emosyon dahil may mga relasyon na hindi nagkakaunawaan, nagkakaroon ng mga kaguluhan. Yung mga decision making, nagugulo, hindi malaman kung magdedesisyon ba dahil sa nararamdaman o dahil sa pag-iisip na kung ano ang mabuti. O ano pa, lalo na pag tayo ay tumitingin sa mga nakita natin, yung mga problema naman sa labas ng buhay natin. Problema sa bansa. Problema nangyayari sa buong mundo. So, para bagang pag nakikita natin, para bagang may kapayapaan pa ba? Iba nga po, maliit lang ng problema. Talagang nagugulumihanan na. Kaya nga, tinuro sa atin ng Panginoon dito ay pumayapa tayo sa gitna ng kaguluhan upang hindi magkaroon ng kagulumihanan. Nangyari po ang kaguluhan sa buong mundo dahil nga po ang tao po ay nagkasala. At dahil sa kasalanan ng tao, ang tao ay nagkanya-kanya, nagkakampi-kampi, to the point na nag-aaway-away na. At simula pa noon, sa Biblia pa, kikita natin ang mga samot-sari, mga kaguluhan. Iba po, gera-gera na nga. No? Ngayon, sa ating kinagisnan na ganyang sitwasyon, buti na lang, mayroong salita ang Panginoon na tayo pa lang mga matuwid. Sabi kasi diyan, ang mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Ang mga matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos ay yung tumanggap sa kanyang bugtong na anak. Bilang Panginoon tagapagligtas, pinanampalatayanan si Jesus sa lahat ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at inilagay sa puso kasi nandito po ang pananampalataya natin. Matapos nating paniwalaan, pinanampalatayan na natin at araw-araw nating ginagawa, sinusunod ang Diyos, ay nagkakaroon tayo ng pagtitiwala. Kaya nang sa ganun, kahit magulo ang mundo, magulo ang sitwasyon ng buhay, magulo minsan ang isipan, yung ang tawag nila dyan is mental illness or mental health problem, di ba? Iba naman emotional problem. Maliit na problema, pinapalaki. Di ba? Walang problema, gumagawa ng problema. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. So, ang nagdala niyan ay ang kasalanan. Buti na lang, ang Panginoong Diyos ay tumulong sa tao. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. John 3:16, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumumpalataya ay di na mapahamak. Ibig sabihin, hindi na maguluhan ang buhay. Kundi magkaroon ng kapayapaan kasi pag ang tao mapayapa, nakakapag-isip ng maayos, nakakapagpanalangin, nakakapagpahinga. So, gumagaling. Kaya po gano'n na lamang ang sabi ng Panginoon. Tayo po na naging matuwid dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, tayo po yung righteous, may pananampalataya, kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang Diyos ay nakatuon. Ibig sabihin, nakikinig siya sa mga daing panalangin natin. Diba? Tayo daw ay ginawang asin at ilaw ng sanlibutan. Tayo rin ginawang kanyang anak. Sino man sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos.
Ibig sabihin, kahit ang lahat ng tao na nanalangin, umiiyak pa, sumisigaw pa, pero hindi matuwid sa harapan ng Panginoon, kahit lumuhod pa ng mahaba at nag-iiyak, ang mga panalangin nila nasasayang. Kasi sila po walang relasyon sa Diyos. Pero pag may relasyon ka sa Panginoon, nakatuon, nakapokus sa Panginoon, pinapakinggan niya tayo. Kahit nga mga hikbi lang, di ba? At alam na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya sabi niya, ako ay tutugon sa mundo natin at sa bayan natin ngayon. Kailangan talaga ng kapayapaan. Kasi nagkakagulo pati ating mga political leaders, nahahawang ating mga kababayan, kaya nagugulo na yung ating bayan. Lalo ngayon sa mga darating na mga halalan, ano pa, yung mga kanyang pagkakampanya, no? So, parang bagang magsasama. Mayroon pa bang kapayapaan sa bansa namin? Parang kami nagkakagulo na, di ba? So, nais ng Panginoon, maintindihan natin ito, kasi tayo inaasahan ng Panginoon na mananalangin ng mga taong matuwid, ginawang matuwid ng Diyos. At sabi diyan, sa kanilang pagdaing, laging siyang tumutugon. So God always answer our prayer. Kaya ang mga tunay na Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos, ang tunay na manampalataya, hindi nagsasawa yan, hindi napapagod manalangin yan. Para bagang kahit minsan kabaligtaran pa yung nangyayari, di ba? Parang nagpipray kami ng kapayapaan, pero parang ang gulo-gulo. O, di ba? Kahit ganun pa, wag lang tayong magsawa. Kasi tinuro niya yan sabi niya, Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano ang mabuti? Pananalangin, panampalataya, paglapit sa Diyos. Ipapanalangin natin yung mga magugulo at mga nanggugulo. Si Satanas lang naman yun. Ano sumasanib sa mga isip at puso ng mga tao, magugulo ang mga plano, masasama. Kaya may sinabi dyan, mabuti ang gawin, layuan ang masama. Sa paggawa ng mabuti, huwag kang magsasawa. Pagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani, kung hindi tayo magsasawa. So, ang paggawa ng mabuti, hindi pinagsasawaan. Kasi aani at aani pala tayo dyan. At anong pinakamabuti? Ang maglingkod sa Diyos. Ang sumunod sa Diyos. At madali lang naman pong maglingkod at sumunod. Manalangin ka sa Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Sumamba ka. At sumunod ka sa kanyang pinapagawa. Ito na yung paglilingkod. Kung saan ikaw inilagay at itinanim ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Ito na yung servant of the Lord. Ito na yung mga leaders of the Lord, yung mga manggagawa ng Panginoon. At tayo po yun. Kaya i-commit mo sa sarili mo para hindi ka mahawa sa kaguluhan ng mundo, sa ingay at walang kapayapaan ng mundo. No? Ang naglilingkod sa Diyos, gumagawa ng mabuti, meron laging kapayapaan. Sabi niya sa verse 10, Galatians chapter 6 verse 10. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. So, itigil na ho natin ang paggawa ng masama kasi yan po ay hindi gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay gawin tayong mabuti sapagkat ang Diyos ay mabuti. God is good. All the time, and all the time, God is good. At dahil nga ang mabuti ang ating ginagawa, ang resulta ho niyan mabuti din. Kung ano tinatanim ating pong inaani. Kaya yung mabuti, mabuting mag-aral or mag-aral na mabuti, manalangin mabuti, maglingkod ng mabuti. Lahat po yan ay pagbutihin sapagkat ang Diyos, ibubuhos niya sa atin ang pagpapala ng kapayapaan. Amen. So, application, ang sabi ho dyan, para tayo po ay makapamuhay ng mapayapa sa gitna ng kaguluhan, kagulumihanan, o maging kalituhan na. Sabi dito ng Panginoon, gawin ang mabuti, tapos pangalawa, layuan ng masama. So, simple lang po, no? Pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, tayo gumagawa ng mabuti, inalalayo tayo sa gawa ng masama. Kahit parang ang dami-dami ng gumagawa ng masama. Corruption dito, diba? At pang-i-scam, pangbubudol dito, ano pa, paggagawa ng mga kalaswaan. Hindi na ho natin yun mapapansin o tayo ay mapapaharuyo doon sapagkat ang ating iniisip, ang ating nasa puso, ay gumawa ng mabuti. Tumulong sa mga tao, dalhin sa Panginoon, iakayin sa Panginoon at makatanggap nilang kaligtasan at kabutihan ng Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, maraming po salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na mabuti. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa iyo. At lahat ng gusto mong gawin sa amin ay mapabuti ang aming buhay. Mapaayos, mapuno ng tagumpay, mapuno ng kapayapaan,
at mapuno ng lakas at kagalakan na nagmumula sa iyo upang habang nabubuhay kami rito sa lupa, sa buong buhay namin, kami, Panginoon, ay magamit mo at mapagpala mo at mabuhay na puno ng kapayapaan. Because, Lord, you are the God of peace. Ikaw ang aming Diyos ng kapayapaan. Panginoon, maraming po salamat. Dinadalangin ko po ang may sakit sa oras na ito. Pagalingin mo po siya. Lord, kung siya man ay nasa manig ng karamdaman o nasa ospital, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ganon din po, Lord, yung mga nalilito sa buhay, kung anong gagawin, bigyan mo po siya, Lord, ng kapayapaan mula sa iyong salita. At ang pamilya niya ay pumayapa. Ganon din po, Lord, ang aming bansa, Lord. Ipuin mo po ang aming mga political leaders na sila pumayapa, mag-usap ng maayos. At hipuin mo sila, Lord, upang lumabas ang mabubuting puso, ang mabubuting plano na ilalagay mo sa kanila at hindi po ang anumang pag-aaway-away o anumang mga paggawa ng masama, kundi ang kabutihan mo lang ang magawa. At nang sa ganon, ang aming bayan ay mapagpala. Salamat po, Diyos. Palain mo po kaming lahat, ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po ulit, araw-araw na pagpapala.